Magandang araw sa inyong lahat. We are the Group 4 and we are here to report the Filipinas dentro de 100 años. O kung tawagin sa Ingles ay The Philippines a Century Hence. Good afternoon everyone, I'm Roman D. Praxidas. I'm part of a Group 4. So, simulan natin ang talakayan na ito sa pahayag na in order to free the destiny of its people, it is necessary to open a book of its past. So, ano nga ba ang kahulugan ng pahayag na yon? So, according to Rizal, is hindi raw maaaring maunawaan ang kinabukasan ng isang bansa kung hindi daw titignan ang kasaysayan nito. So, sinasabi ni Rizal is kinakailangan daw na pag-aralan ng mga Pilipino ang kasaysayan upang malaman ang kalagayan noon at kung bakit ganito ang kalagayan nila ngayon. So, also, results say na malaki daw ang naging epekto ng pananakop ng mga Espanya noon sa atin. So, ngunit sa kabila ng kanilang pang-aapi at pang-aalipusta sa mga Pilipino, unti-unti daw namulat ang mga Pilipino sa kanilang mga karapatan at ginusto na makamtan ang kanilang kalayaan sa kanilang lipunan. So, sa madaling sabi, hindi daw natin mababago o mauunawaan o mahuhulaan ang ating kinabukasan kung hindi daw natin titignan o malalaman o mauunawaan ang kasaysayan o ang ating pinanggalingan. So, that's what the phrase means. Next is causes of the miseries suffered by Filipinos. First on this is the deteriorations and disappearance of the Filipinos indigenous people. So, bago pa dumating ang mga Kastila, may mga sarili ng kultura ang ating mga ninuno. May mga sarili na silang pananampalataya, panitikan, sistema ng pagsusulat, gaya ng baybayin, and may mga sarili ng tradisyon. Subalit, nung sinakop tayo ng mga Kastila, unti-unti nilang pinakilala o pinalaganap ang Kristyanismo, ang edukasyong Europeo, at ang dayuhang kaugalian. So, dahil dito, unti-unti nang nakalimutan o unti-unti nang kinalimutan o nabago ang mga kultura o paniniwala ng mga Pilipino. So, itinuring itong pagano o hindi katanggap-tanggap. So, dahil dito, unti-unti nang nakalimutan ng mga Pilipino ang kanilang pinagmulan. As the implementations of Spanish military policy. So, upang mapalaganap o mapanatili ang kanilang kapangyarihan, gumamit ang mga Kastila ng puwersang militar, nagtayo sila ng kuta, bumuo sila ng lokal na milisiya, at ipinatupad ang polo y serbisyo. Isang patakaran na kung saan ang mga kalalakihang Pilipino ay sa pilitang magtatrabaho sa mga proyektong pampubliko gaya ng paggawa ng daan, tulay, simbahan at marami pang iba. Dahil dito, maraming mga Pilipino ang nakaranas ng pang-aabuso at sa pilitang paggawa. Third is the passiveness and the submissiveness of the Filipinos to the culture. Sa mahabang panahon ng pananakop ng mga Kastila sa ating bansa, unti-unti na nang naa-adapt ng mga Pilipino ang pagiging sunod-sunuran at hindi pagsalungat sa otoridad. Gamit ang relihiyon at edukasyon, hinubog ng mga Kastila ang isipan ng mga Pilipino na dapat ay sumunod lamang sila. Dahil dito, nabuo ang itinatawag nating colonial mentality na kung saan iniisip ng mga Pilipino na mas maganda at mas mataas ang banyagang kultura kaysa sa kanilang sariling kultura. Hanggang ngayon, bakas pa rin ang paniniwala o gantong pananaw sa ating lipunan. Will the Philippines continue to be a Spanish colony? And if so, what kind of colony? Kung mananatili tayong kolonya ng Espanya, malaki ang posibilidad na patuloy tayong ituring na mababang uri ng mga mamamayan. Tayo ay magiging isang kolonya na may limitadong karapatan, ginagamit ang ating likas na yaman para sa kapakanan ng bansang mananakop. Maaari rin tayong ituring bilang isang kolonya ng rehiyon, kung saan ang pangunahing layunin ay magpalaganap ng Kristyanismo at hindi ang pag-unlad ng mga Pilipino. Kung walang pagbabago sa sistema, ang ganitong uri ng kolonisasyon ay magpapatuloy sa pagsasamantala sa ating bayan o sa ating lipunan.
Will they become a province of Spain, with or without autonomy? Reach this stage, what kind of sacrifices will have to be made? So, kung gagawin tayong opisyal na lalawigan ng Espanya, may posibilidad tayong magkaroon ng kinatawan sa kanilang pamahalaan. Makakakuha ng ilang karapatan at maging pantay sa batas. Ngunit, upang makarating na ang yugtong ito, kailangan nating isuko ang maraming aspeto ng ating pagka-Pilipino. Kailangan nating yakapin ang wikang Kastila, batas ng Espanya, edukasyon at rehiyon nila. Kailangan nating talikuran o isantabi ang sarili nating kultura, kasaysayan at intintinidad. Isang malaking tanong din ito. Karapat-dapat ba ang ituring na kapalit ng pantay na karapatan ang pagkawala ng ating sariling pagkakakilanlan? Will they be separated from the mother country to live independently, to fall into the hands of other nations, or to ally themselves with neighboring powers? So, ang isa pang landas ay ang pag-iiwalay mula sa Espanya. Maaari ito ay isang pamamagitan ng isang matagumpay na revolusyon o kapayapaang kasunduan. Kung mangyayari ito, may tatlong posibilidad. Una, ang ganap na kalayaan, kung saan tayo'y mamumuhay na may sariling pamahalaan, sariling batas at dignidad bilang isang malayang bansa. Pangalawa, ang pagsakop ng ibang bansa gaya ng Amerika na maaring palitan lang ang mga anyo ng pananakop. Pangatlo, ang pakikipag-alyansa sa mga kalapit bansa tulad ng China o Hapon na maaaring magdala ng tulong o banta. Depende kung paano tayo makikipag-ugnayan sa mga ito. So that's all my part. Thank you. In the second part of the essay, this part answered the previous raised question, what will become of the Philippines within a century? Will they continue to be a Spanish colony? And gives the answers for those who have strong spirit over the liberty of the century. Independence was assured, but for those who are discouraged and delusioned by sad experiences, shall be prison of the colony forever. The idea is that those with strong spirit and unwavering resolve for freedom are more likely to achieve independence, while those who are discouraged and disheartened by past experiences are destined to remain under colonial rule. The first statement highlights the importance of having a strong will and a determination to fight for freedom. This aligns with Rizal's belief that a unified Filipino spirit is crucial for achieving independence. The second statement warns that those who are easily discouraged by setbacks and hardships will remain trapped in the cycle of colonialism. This suggests that resilience and unwavering belief in their cause are essential for achieving freedom. Within a century, the Philippines will almost certainly not be a Spanish colony. Jose Rizal's essay, The Philippines, a Century Hence, explores three possible outcomes: remaining a colony, revolt against Spain, or conquest by another country. Rizal predicted that Spain would eventually be eliminated from the Philippines due to the natural progression of events and the awakening of Filipino national consciousness. Rizal argued that Spain's attempt to maintain control through poverty, ignorance, and repression would ultimately fail to suppress the growing national consciousness. Spanish rule, while lasting for over 300 years, eventually ended with the Philippine Revolution and the Spanish-American War, which resulted in the Philippines becoming a colony of the United States. This part also compares of the past and present condition of the Philippines. In terms of prose, 3 centuries ago, Rizal says that the liberal Spaniards' ethical condition of the people remains the same, while for friars and followers, they have progressed, and for the Filipino ethics, they have retrograded. Rizal also mentions the emergence of an enlightened class, for those who first saw the Spanish as protectors, but soon realized that they are exploiters and executioners, which in cause weakens and spreads enlightenment, so people start to awaken, and if the government doesn't act, the revolution would occur. Ayan, bago po ang lahat, pagpapakilala muna ako. Ako po si Aliyah Clor Hermano Pantaleon. Ayan, magandang araw sa inyo. Ngayon, ipapaliwanag ko yung tungkol sa mga
solusyon and then naging possible outcomes noong panahon ng Espanyol. Noong panahon ng pananakop kasi ng mga Espanyol, may mga Pilipinong reformista or reformist na nagsuggest ng mga solution para mapabuti yung kalagayan ng Pilipinas. Meron tayong dalawa dito. Yung una natin, to have Filipino representatives in the Spanish courts. Yung una na to, gusto nila magkaroon ng Filipino representatives sa Spanish courts para marinig yung boses ng mga Pilipino or marinig nila yung hinaing ng mga Pilipino. Tapos, yung pangalawa natin, to practice human rights. Ayan, yung pangalawa, gusto rin nilang ma-practice yung human rights tulad ng freedom of speech, equal treatment, and then yung protection against abuse. Kasi nga, diba, na-abuse tayo sila nung panahon ng mga Espanyol. Dahil dito, syempre, may naging dalawa ding possible outcomes. Yung una natin, remain under Spanish domination but with more law and greater liberty. Ayan, yung una na to, mananatili pa rin tayo sa ilalim ng Spanish rule pero mas maraming batas na mga tao tsaka mas malawak or mas magiging malawak yung magiging kalayaan natin. And then yung pangalawa natin, declare themselves independent. Yung pangalawa na to, tuluyan na tayong madideclare na ng independence para maging totally free yung ating bansa. At dito, pinapakita lang talaga dito sa outcomes na to, yung mga Pilipino talaga is may matindi talaga silang desire para makamit nilang justice or magbago yung pakikitungo nila sa mga Pilipino noong panahon ng pananakop. Pinapakita lang dito sa slide na to yung dalawang pwedeng daan na tahakin ng mga Pilipino noong panahon ng kolonisasyon. Yung una natin is makipag-ayos tsaka magreforma sa ilalim ng mga Espanya or lumaya tsaka tuluyang humiwalay sa pamumuno ng mga dayuhan. And then, next slide na tayo. Sa next slide naman natin, dito, pinapakita kung paano talaga nila sinadyang pigilan yung pag-unlad ng Pilipinas or ng mga Pilipino noong panahon ng kolonisasyon. Ay, may tatlo tayo dito. Yung una natin is brutalization of the masses. Dito, tinutukoy nila yung mga sistemang pananakit or pananakot sa mga ordinaryong Pilipino or mababang Pilipino para nga mawalan sila ng lakas ng loob tsaka dignidad. Ginagawa sa kanila, pinubugbog, pinaparusahan, tapos yung pinaparusahan yung mga magsasaka or manggagawa kapag sumusuway sa kanila or hindi sumusunod sa kanila. Tapos, pagdating naman sa edukasyon, sinasadya din nilang gawing limitado or unti lang yung kaalaman ng mga Pilipino para hindi sila magtanong or mas lumawak yung kaisipan nila para hindi sila magtangkang lumaban o magrebelde. Tapos, nagiging layunin kasi nitong brutalization of the masses is patahimikin yung mga tao tapos gawin nilang sunod-sunuran para madali nilang kontrolin. And then yung pangalawa natin, impoverishment. Ayan, dito yung ginagawa naman dito nila is pinapahirapan nila yung Pilipino sa pamamagitan ng sa pilitang paggawa, buwis, ganon. May tawag dito sa pilitang gawa is polo is servicious. Tapos kinukuha din nila yung lupa. Kukunin nila yung lupa tapos bibigay nila sa mga kasila or praile. Tapos ginagawa nila, pinagbabayad nila ng super laking buwis, kahit di naman carry bills ng mga
mga tao dati, kahit walang kita yung tao, pipilitin talaga nilang magbayad ng napakalaking buwis. Tapos yung dapat na produkto natin, or yaman ng bansa, yung ginto, tabako, tsaka asukal, imbes na dito lang sa Pilipinas, tiyada na nila sa Spain. Tapos yung mga Pilipino dito, naghihirap na. Tapos, ginagawa kasi nila dito talaga, pinapanatili nila yung kapangyarihan ng mga kolonisador. Tapos, habang ginigipit nila or sinasakal yung mga kabuhayan dito ng mga lokal. Ayan. Tapos yung pangatlo natin, gradual extermination of inhabitants. Dito, hindi siya kagaya ng biglaang genocide. Pero, unti-unti naman pinapatay or pinapahina yung mga tao. Paano nangyari? Eto. Marami kasi mga Pilipino na yung mga namatay dito yung sa forced labor. Yung gutom, tapos yung sakit habang nagtatrabaho, kahit super lala na ng trabaho nila, pagtatrabahuin sila ng pagtatrabahuin. So, syempre may sakit ka na nga, nangihina ka na nangihina, matay ka na ng tuluyan. Wala kasi sila dito access na maayos, yung healthcare, pagkain, tsaka tirahan. Tapos yung iba naman, pinapatay nila kasi sumusuway sila or hindi sumusunod. Tas minsan pinaghihinalaan nila na nagre-rebelde o rebelde yung Pilipino, papatayin nila yun. Nagiging layunin ng pangatlo natin, bawasan yung lakas ng mga Pilipino or bawasan yung mga Pilipino para hindi maging banta or maging banta sa pamalaan ng mga kolonyal. Etong tatlong to yung brutality, kahirapan, tapos yung unti-unting pagpatay, ginagamit nila to para mapigilan yung mga Pilipino na lumaban or umanlad. Ganun ginagawa nila. Tapos ginagamit to ng mga mananakop para manatili sila dito or sa poder na to. At saka mapanatili talaga nilang kontrolado nila yung bansa. Ayun lang po. Thank you. Sa ikatlong bahagi ng salaysay ni Jose Rizal na The Philippine Century Hence, tinalakay ng pambansang bayani ang hinaharap ng Pilipinas isang siglo mula nung kanya itong sinulat batay sa kasaysayan ng bansa sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. Ayon kay Rizal, ang Pilipinas ay nakaranas ng matinding kalupitan at pang-api mula sa mga mananakop na Kastila. Pinag-usapan din niya ang mga posibleng pagbabago at ang hinaharap ng bansa kung saan may mga posibilidad na maging malaya ang Pilipinas at magkaroon ng sariling pamahalaan. Ipinahayag ni Rizal na ang mga Pilipino sa kabila ng pagsubok ay may kakayahang magtagumpay at makamtan ang kalayaan. Gayunpaman, kinailangan niya ang edukasyon, pagkakaisa at pagpapahalaga sa kanilang sariling kultura at tradisyon upang makamit ang tunay na pag-unlad at kalayaan. Binanggit ni Rizal na posibleng may ibang banyagang makapangyarihan na magtangkang manghimpasok o mangalipin muli sa bansa, tulad ng Estados Unidos o Japan. Ngunit ang mga Pilipino ay dapat magpatuloy na magsikap para sa kanilang kalayaan at kasarinlan. Sa huli, binigyan diin ni Rizal na ang kalayaan ng Pilipinas ay makakamtan lamang kung ang mga Pilipino ay magkaisa, magtaguyod ng makatarungang sistema at magpursige sa edukasyon. Ang Pilipinas sa kanyang pananaw ay may potensyal na maging isang malaya, maunlad, makatarungan na bansa sa hinaharap. Criticism of Spanish leaders. Binatikos ni Rizal ang mga mababaw at huwad na reformang ipinatutupad ng pamahalaang kolonyal. Aniya, mistulang mga pagkaing masarap sa paningin ngunit walang lamang, makapanlinlang at walang tunay na saysay. Si Rizal sa kanyang sanaysay ay binatikos niya or binanggit niya ang mga reforma ng mga
nasa gobyerno o may mga kapangyarihan. Sinasabi niya na ang mga reforma o plataforma ng mga taong ito ay hindi naman talaga napapakinabangan o wala namang napapala ang mga Pilipino sa mga reformang ito. Katulad na lang ngayon sa atin na mag-e-eleksyon, parang ganun din, maraming nagbibigtaw ng magagandang plataforma, kumaga ba, magagandang pakinggan, tignan, pero alam naman natin na hindi lahat yon may laman o hindi lahat yon mapapakinabangan natin. Sabi ni Rizal sa kanyang akda is, ang mga reforma ng pamahalaang kolonyal ay parang mga pagkain na walang sustansya. Pagkaing masasarap na walang sustansya. Tama nga naman na nagbibigay sila ng magagandang reforma pero hindi naman talaga nagkakaroon yung mga Pilipino o hindi naman talaga nararamdaman yung pagbabago ng mga Pilipino. Government introducing reforms. Binanggit ni Jose Rizal ang ilan sa mga gobernador-general ng Pilipinas na nagpatupad ng mga reforma ngunit madalas ay kulang o hindi nagtagumpay dahil sa mababaw na pagpapatupad, pagtutol ng simbahan o kawalan ng suporta mula sa pamahalaang kolonyal. Narito ang ilan sa kanila. Gobernador General Carlos Maria de la Torre noong 1869 hanggang 1871. Isa sa mga pinuri ni Rizal. Liberal at makareforma pabor sa edukasyon, kalayaan sa pagpapahayag at kapantay-pantay ng mga Pilipino at Kastila. Nagbigay inspirasyon sa mga ilustrado at propagandista, pinatalsik dahil sa pagtutol ng mga konserbatibong Kastila at ng simbahan. Sunod naman ay si Gobernador General Jose Vasco E. Vargas, 1778 to 1787. Nagpatupad ng mga patakarang pang-ekonomiya gaya ng pagpapaunlad ng agrikultura at pagpapatag ng Economic Society of Friends of the Country. Layunin niyang gawing mas produktibo ang Pilipinas pero mas nakinabang ang mga Kastila kaysa sa mga katutubo. Sunod naman is si Gobernador General Rafael de Izquierdo noong 1871 to 1873. Sa simula ay may layuning magreforma ngunit naging mapaniil matapos ang Cavite Mutiny noong 1872. Isa sa mga pangunahing responsable sa pagpapatibay sa gumbursa na lalong nagpataas sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Iba pang gobernador na sumubok ng reforma, may ilang gobernador na nagsabing nais nila ng pagbabago. Halimbawa si Claveria and Anda. Ngunit ang mga ito ay pansamantalang limitado o hindi sineryoso ng central government sa Espanya. Ang punto ni Rizal sa mga ito ay, ang mga reforma ay madalas pahirapan o minamaliit o tinututulan mismo ng nasa kapangyarihan, lalo na ang simbahan. Kahit may ilang mabuting opisyal, ang sistema ng kolonyalismo ay hindi nagbibigay daan sa tunay na pagbabago. Sinasabi ni Rizal dito na marami namang nagtangka, marami namang gustong gumawa ng pagbabago ng Pilipinas. Ngunit, dahil nga karamihan sa nasa loob ng government ay mga Kastila, napipigilan o hindi nasusuportahan ng maayos yung gusto nilang mangyari para sa mga Pilipino at para sa bansa. Mula sa pagsunod tungo sa pagtatanong. Noong una, ang mga Pilipino ay sunod-sunuran lamang sa mga Kastila dahil sa takot at kakulangan sa edukasyon. Ngunit ayon kay Rizal, dahil sa pagtaas ng antas ng edukasyon at paglalantad sa kawalang katarungan, natuto na ang bayan na magtanong, umangkin ng dangal at humingi ng pagbabago. Pangalawa, pagkilala sa sariling karapatan. Sa paglipas ng panahon,
na pagtanto ng mga Pilipino na sila ay may pantay na karapatang politikal gaya ng mga Kastila. Karapatang magpahayag, bumoto at lumahok sa pamahalaan. Ito ay nagsilang ng nasyonalismo at kagustuhang magkaroon ng sariling pamahalaan. Ikatlo, paglipat mula sa pananampalataya sa kolonya tungo sa paghangad ng kalayaan. Habang hindi pa tuwirang nananawagan si Rizal ng revolusyon sa bahaging ito, malinaw ang kanyang mensahe. Kung hindi magbabago ang sistema, ang transformasyon ng kamalayan ng mga Pilipino ay hahantong sa paghimagsik. Mga salik sa pagbabagong ito. Una, edukasyon. Ito ay susi sa pagkakaroon ng malay na isipan. Pangalawa, pamamahayag. Daan upang ibahayag ang damdamin at hinaing. Pangatlo, pagkakaisa. Ito ay pagkilala sa sariling lahi at layunin bilang isang bayan. Kalayaan sa pamamahayag at representasyon. Giniit niya ang kahalagahan ng malayang pamamahayag at ng representasyon ng mga Pilipino sa Kongreso ng Espanya. Kung walang boses sa mga Pilipino sa pamahalaan, lalong lalala ang hinaing ng bayan. Sa tanong na, bakit hindi binigyan ng kinatawan ang mga Pilipinong Spanish Cortes? Narito ang tamang sagot batay sa pananaw ng mga Kastila noon. Proved to be unruly. Pinatunayan na sila'y pasaway o hindi mapagkakatiwalaan. Ayon sa mga kolonyalistang Kastila, hindi raw karapat-dapat ang mga Pilipino na mabigyan ng representasyon sa Cortes dahil sa takot ng pamahalaang Kastila na magiging rebelde, mapaghamok o mapanghahasik na mga kaguluhan ang mga ito kapag nabigyan ng kapangyarihan. Ayon kay Jose Rizal, ito ay isang malaking pananaw at napanghamak na dahilan dahil ipinapakita rin ito ang diskriminasyon at kawalang katarungan laban sa mga Pilipino. Sinasabi ng mga Kastila na kapag pumasok ang mga Filipino sa politika o sa government is magiging isa lang silang political trimmers. Ano nga bang political trimmers? Ito ay mga samahan o grupo ng mga tao na pumapasok sa politika o sa government para sa kanilang pangsariling kagustuhan o mga mithiin nila na pangsarili. Hindi sila pumapasok para makatulong sa iba, kundi para sa kanilang mga sarili lamang. Parang katulad ngayon na maraming mga tao ang pumapasok para magkaroon ng kapangyarihan at magawa yung mga gusto nila sa ibang tao or makamit yung mga gusto nila na bagay. Dahil nga alam naman natin na kapag makapangyarihan ka o may kaya kang gawin sa bansang ito ay makukuha mo talaga kung anong gusto mo. Tapos sinasabi rin ng mga Kastila na ang mga Pilipino ay hindi naman sapat ang kaalaman o hindi naman sila ganon kamaalam na magpalakad ng isang bansa. Kaya natatakot sila na baka pag may nakapasok ang mga Pilipino sa politika o sa government is magsanib puwersa itong mga to para labanan sila o magkaroon ng laban ang mga Pilipino laban sa mga Kastila. Sunod naman sinasabi nila na ang mga Pilipino can act properly or hindi nila kayang kumilos pag tumungtong sila sa politika o sa government. Sinasabi nila na ang mga Pilipino ay hindi sapat ang edukasyon, hindi sila maalam kung ano ba talaga dapat ang ginagawa sa loob ng government o sa politika o sa courts. Hindi nila alam, hindi nila kayang palakarin o hindi nila kayang bigyan ng sapat na gawain, hindi nila kayang kumilos para sa mga taong Filipino. Hindi nila masusuportahan yung mga Pilipino, hindi nila mabibigyan ng pagbabago o hindi sila maalam sa mga gawain na ginagawa sa isang government. Kaya sinasabi nila dito na hindi kayang kumilos ng naaangkop ang mga Pilipino
dahil ang mga Kastila lang ang may alam nito. Kasi Existence of colonizer. First is assimilation. Assimilation ay sa pag-apply or pag-influensya sa isang grupo or country. During Spaniards, tinuruan tayo ng mga Espanyol ng kanilang paniniwala at wika. Marami silang na-apply sa atin ng paniniwala at wika. Sa paniniwala ay tinuruan tayo paano magmano sa mga nakakatanda. Sa kanila galing yung salitang pagmamano sa nakakatanda. Then sa kanila din galing ang Kristiyano or Christian. Panahon noon, wala tayong mga gasala na Christian or mga paniwala. Tayo ay nakasamba lang sa mga bagay-bagay. Tayo sa mga bagay-bagay na nakikita natin, sinasamba lang ng mga Pilipino. Then pagdating nila, tinuruan tayo ng Christian o paniwala about sa Diyos. Then sa wika naman ay marami silang in-apply. Minsan di natin alam yung mga words na ginagamit natin ay wikang Espanyol. Then ang good example doon yung wika naman ay yung Cebuano, Ilocano, Sabugueño. Meron sa kanilang mga may wikang Espanyol. Dahil sa Espanyol ay nagkaroon tayo ng mga iba't ibang wika o salita. Dahil sa mga Espanyol ay matuto tayo ng ibang mga paniniwala. Baka hindi turo sa atin yung Christian yung pinagkasambahan natin ay mga kahit ano-ano na lang, yung mga nakikita natin, pinagkasambahan natin. And dahil sa mga Espanyol ay matuto tayo ng mga iba't ibang paniniwala. And dahil sa mga Espanyol ay doon tayo ng example yung pagkain. Sa kanila natin natutunan yung adobo. Dahil sa kanila, nagkaroon tayo ng mga masarap na pagkain. Extermination, ibig sabihin ay malawak ang pagpatay ng maraming tao o lahi. During Spaniards ay gusto ng mga Espanyol na ubusin ang lahing Pilipino. Pero ang sabi ni Rizal ay imposible itong mangyari. Dahil ang Pilipino ay nakasurvive sa mga epidemya. Dahil baka malabo din nila mapatay ang mga Pilipino dahil sobrang dami. Kung gusto man nilang gawin na patayin ang lahat ng Pilipino ay kailangan nila ng sobrang daming militar para mapatay ang mga Pilipino. Good afternoon everyone, I'm Marcia Alondres. So next po yung encampment. Yung encampment is hiram siya mula sa biology, parang metaphor to ng resistant o paraan ng survival kung saan ang mga nakolonisa ay nagkukulong mula sa sarili, parang naglalagay ng protective shell para mapanatili ang kanilang kultura at pagkakakilanlan kahit may matinding panlabas na pressure. So next po, the Philippines is also being colonized that time by other countries which include England, Germany, France, Holland, Japan, and United States. Noong panahon ng kolonisasyon, lalo na mula late 19th hanggang early 20th century, naging interesado ilang mga dayuhang bansa sa Pilipinas kahit na hindi lahat sa kanila ay naging successful sa pagkolonisa. Unang-una dito is yung England. Sinalaki ng mga British ang Maynila at Cavite mula 1762 hanggang 1764 sa panahon ng Seven Years' War. Pero umatras din sila pagkatapos ng Treaty of Paris noong 1763 at hindi sila nagtagal o nag-establish ng permanenteng colonial na pamumuno. Next po is Germany. Nagpakita rin ng interes ang Germany sa Pilipinas lalo na noong Spanish-American War noong 1898. May mga German warship na nakita sa Manila Bay pero sa huli ang US ang nag-take over. Next is yung France. Katulad ng Germany, interesado rin ang France sa Pilipinas noong panahon ng imperialism pero never sila naging colonizer ng bansa. Next is yung Holland. Sinubukan ng mga Dutch na sakupin ng Pilipinas noong 17th century habang hawak ito ng Spain pero hindi sila nagtagumpay. Next is yung Japan. Sinakop ng Japan ng Pilipinas mula 1942 hanggang 1945 sa panahon ng World War II. Military occupation ito, hindi ito yung traditional colonization
at natapos ito nang natalo ang Japan. Lastly is United States. Nakolonisa ng US ang Pilipinas matapos talunin ang Spain noong 1898. Naging kolony ito ng Amerika hanggang sa makamit ang kalayaan noong July 4, 1946 matapos ang Japanese occupation sa World War II. Ang ibig sabihin ng quotes ay walang kalayaan ng Pilipinong magsalita dahil ang namumuno ay mga Espanyol at pinapakinggan lang ng mga Espanyol ay kapwa niya Espanyol. Meron mang Pilipino na namumuno doon ay hindi lahat ng Pilipino ay napapakinggan.